Mommy, khai na. Mommy, khai na. Mommy. Mia, Bakit nandito ka mag-isa? Nasaan ang nanay mo? Natutulog si Mommy. Hindi ko magising. Paano mo giina si Sofia? Ang bata pa nito, nag-aalaga ng bote. Halika, uuwi na tayo. Sofia, gising na! May resulta na. Suicide si Sofia. Suicide si Sofia. Walang nag-claim. Na-cremate na siya. Si Sofia man ay pabaya. Ina pa rin siya. Patay na siya. Ano ang mangyayari kay Mia? Lola, nasaan si Mommy? Miss ko na si Mommy. Mia. Balibang kay Mami, may iba ka pa bang pamilya? May daddy pa. Maganda naman. Kung may pamilya, hindi na kailangan dalhin sa ampunan. Mr. Forte, si Mia. Matapos pumanaw si Sofia bilang ama ni Mia, ikaw ang legal guardian niya. Daddy. Tatay, sino siya? Francis Jr. Hindi ba siya may isang anak lang, si Miss Lian? Sino ito? Ang ina ng bata na si Sofia, dating tagapangmana ng pamilyang Reyes, ang tunay na tagapangmana ay si Rochelle. Hindi tumanggap si Sofia, ginamit ang masamang paraan para magkaanak kay Francis Jr. Huwag pakinggan, di na malulungkot. Francis, si Ate Sofia, ginamit ang masamang paraan para magkaanak. Ngunit patay na siya. Ang bata pa niya. Paano siya mabubuhay, mag-isa? Hayaan siyang mabuhay o mamatay. Sa akin, hindi ko siya anak. Huwag mong agawin si tatay. Alice. Anong tao to? Ang sariling anak ay di man lang alagaan. Tito Antonio, nagpapadate na naman si Lola. Sabi niya, kung hindi ka mag-uwi ng apo, huwag ka nang umuwi. Batang ito, gusto mo ng tatay? Walang kwenta kayo! Di man lang makapagpanganak na apo! Para saan pa kayo? Nanay, 3 henerasyon na tayo, lahat lalaki. Di naman ako may kasalanan. Sinikap ko talaga. Tama, ikaw din walang anak. Ikaw! Di ko alam kung ano kasalanan ng Rivera. Si Antonio ay matanda na, di pa rin kasal. Kailan ko ba makakahawak ng apo? Uy, tingnan nyo. Si Antonio, umuwi na. Ano ito? Ang apo nyo. Anak? Magandang araw, Lola. Umupo. Mia, ang payat mo. Utusan natin ang kusinero gawin lahat ng paborito mong pagkain. Opo, Lola Rivera.
Lola, uwag na po. Antonio, pinagtibay mo ba si Mia dahil sa kanyang ina? Overthinker. Francis ayaw sa bata. Nanawan sa apo. Pinutibay ko siya. May problema ba? Walang problema, Antonio. Ngayong dinala mo siya, panagkutan mo siya. Mula ngayon, Mia ang aking apo. Kung may mananakit sa kanya, babalatan ko siya. Mia, kain na. Kain na. Kumain ka ng karne. Keng. Masarap. Kain ka pa. Antonio, ngayong kinilala mo si Mia, mula ngayon, maglaan ka ng oras para sa kanya. Nandito na si Mia. Kayong bahala sa kanya. Hindi ko sinabing kinilala ko siya. Survive or die. Oh, Mia, huwag kang umiyak. Huwag umiyak. Antonio, tumahimik ka. Lola, huwag po sisihin si tatay. Si tatay ay mabait. Ang bait ng bata. Hello? Okay. May trabaho ako. Kain na kayo. Ay, nako, si Antonio. May anak na, pero hindi pa marunong. Mia, pagbalik ni tatay, papasabihin ko siya. Magpatawad sa'yo, ha? Kain na, anak. Nalik ang core technology, ang perang ginto mawawala na. Buddy, ano po ang gagawin ni Daddy? Batang Mia, naririnig mo ba ako? Naririnig ko po simula bata. Paano po si Daddy? Sa ganitong bagay, Uncle Gab? May Uncle Gab po ako? oh, oh no, Mia! Ina! Ina! Gabriel! Anak! Gabriel! Bilisan! Tawag ambulansya! Huwag mamatay! Umayos ka. Nahihirapan akong huminga. Anak, huwag mo sisihin si Mia. Nang mamatay ang kanyang ina, pinaslang din niya ang sarili. Sapat na. Umalis na kayo. Ikaw din. Umalis. Hindi. Wala akong kwenta. Bakit mo ko alagaan? Alagaan kita. Protektahan kita, Uncle Get. Hindi alis. Hindi alis. Tatadyakan kita. Suntukin mo ako. Patayin mo man ako. Hindi ako alis. Sa pagkakataong ito, protektahan kita, Uncle Gab.
Bongga si Lola. Hindi ako antok. Huwag! Umalis! Mahal kong Mia. May nagawa akong mali. Ang aming pamilya. Lola. Oh, huwag nang umiyak. Ate Mariette, alam mo ba si... Uncle Gab? Heda. Ano ang ginagawa ng bata? Sinagawa mo? Uncle Gab, alam ko... Masaya ka na ba? Para lang gawin akong masaya. Mas masaya na Yehey! batang kulit. Bakit ka mabait sa akin? Kasi, ikaw ang aking tito. Para lang doon? Uncle Gab. Lalong malulungkot sila. Totoo bang malulungkot sila? Na umalis si Mama, malungkot din ako. Parang lolo at lola. Okay. Last pinky promise. Okay. Pinky promise. Lola. Gabriel. Ana. Sa wakas, lumabas ka na. Ang bagong henerasyon ng anti-cancer drug. Ako nang bahala. Yung mga buang gustong mga poya ng teknolohiya natin, gamitin natin ang mas bagong teknolohiya at ipahiya sila. Walang anuman. Pasalamatan si Mia. Si Mia ang nagpaliwanag na dati akong sakim. Iniisip ko lang sarili at hindi naiisip ang inyo. Hindi po, hindi po. Gusto ko lang siyang maging masaya. Sa wakas, naging matalino ka na. Alam mo ba nitong 3 taon, dahil sa'yo, ang daming luha ni Lola at pag-aalala. Okay lang si Lola. Mia, ikaw ang aming swerte. Simula nang dumating ka, sulod-sulod ang magagandang pangyayari. Totoong po ba, Daddy?
Sinabi ni Lola, kami ay malas. Wala silang utak. Mula ngayon, kung may magsabi pa ng masama kay Mia, pipunitin ko bibig niya. Tama. Kung may magtangkasaktan si Mia, hindi namin papatawarin. Lola, mahal ko kayo. Mahal ka din namin, anak. Inay, may tahanan na ako. May lolo at lola, may Uncle Gab, at mayroon akong pinakamahusay na ama. Inay, miss na kita. Ama, Bakit umiiyak? miss ko na si Inay. Paano hindi umiyak? Ama, pwede po ba kayong magstay? Hindi pwede. Antonio, maliliit man siya, pero alam niya lahat. Isa lang to. Tatay, Halika. Ito para sa'yo. si Nanay! Gusto mo ba? Gusto ko! Salamat, Tatay! Tatay, sagutin ang call. Tatay, sagutin ang call. Hello? Boss Rivera, may balita si Tito Gabriel. Sa 3 araw, may papalabas na ang bagong gamot sa cancer. Ang bagong gamot na ito kumpara sa dati, sa unang yuto pa lang, mapipigilan ang pangkalat at mapapatay ang cancer cells. Patayin ang cancer cells? Maganda, napakaganda. Ipabigay alam. Buaraw bukas, sa 3 araw, ilabas na ang bagong gamot sa cancer. Ang mga gamit ng Rivera, hindi basta-basta ninyong kukunin. Ang mga nagnakaw ng teknolohiyang Rivera, sisiguraduhin ko na magbayad kayo. Gusto kong malaman ng lahat sa San Isidro na si Mia ay liham ng Rivera. Pumunta si Tito Mario sa lab. Susunod lang siya. Okay, aring na lang si Daddy. Okay, good girl, Mia. Ang batang ito ba ang anak ni Sofia Reyes? Nanirason si Marco Fuerte para mabuntis? Alam ko, ayaw siya ni Francis. Hindi ko akalaing mapupumilit pa siya dito. Tama, parang may magandang palabas. Masamang bata! May lakas ka pang agawin si Daddy. Hindi kita papayag ang agawin si Daddy. Bakit mo ako itinulak? Sino nag-utos sa'yo dito? Gusto mo bang agawin si Daddy? Si Daddy ang nag-utos sa akin. Si Francis, ang daddy ko. Akin mo si Daddy, hindi siya ang daddy mo. Katulad ng nanay mo, paborito mo agawin ang hindi sa'yo. Huwag mo sabihin ng nanay ko, hindi ka na gusto si Francis. Si Antonio ang daddy ko. Si Antonio. Dream on. Wala nga sa tatay mo. Paano pa sa iba? Ikaw ay malas. Walang ama. Balik mo ang kwintas ko! Balik mo ang kwintas ko! Hindi ko ibabalik. Hindi ko ibabalik sa walang ama mong bata. Balik mo ang kwintas ko! Ibinigay yan sa akin ng tatay ko! Kung gusto mo, lalo kong hindi ibibigay. All test contents can be fully completed for official release. Salamat. Kung mapasalamat, salamat kay Mia. Mr. Vera, may problema. Si Mia sa launching. May nangyari. Ano? Ang lakas ng loob. Magtangka kay Mia? Lia, halika. Tayo na. Nasaktan ka ba? Tatay, nanay, kinuha niya gamit ko. Pinush niya pa ako. Hindi ko siya tinulak. Kinuha niya kwintas ko. Sino ang nabigay ng lakas loob mo? Manakit naman ako. Tatay, pinaiyak niya ako.
humingi ng paumanhin kay Leah ngayon mismo! Hindi ako nagkamali! Siya ang tumulak! Kinuha niya kwintas ko! Ikaw! Francis, usapan lang ng bata. Hayaan na lang. Si Mia, kasi lumaki, kasama si ate. Kaya, natural lang, nagaya si ate. Uulitin ko, humingi ng paumanhin kay Leah ngayon mismo! Lolo, may balita si Tito Antonio. Si Mia ay binuli ng fuerte. Ano? Lolo, huwag po kayong magalit. Malamig na. Fuerte ay dapat ng bangkarote. Gusto ko lang tingnan ang kanyang kwintas. Pinuslit niya ako. Sabi niya, kukunin ka niya sa akin. Hindi po, kinuha niya ang kwintas ko. Good girl. Don't worry. Ikaw lang ang anak ko. Walang makakakuha sa'yo. Gumawa ng masama! Gustong sisihin ng iba. Totoo nga, ang anak ay gaya ng ina. Walang hiya ka! Walang modo! Pinahiya mo ako. Hindi po. Siya po ang unang gumawa. Sapat na. Mag-sorry ka ngayon. Ibabalik ko ang kwintas. Kung hindi mo na makukuha ito. Huwag po. Pasensya, Ma. Pasensya na. Ako po ang may kasalanan. Pakibalik po ang kwintas ng aking ina. Kwintas ng iyong ina? Opo, mayabo ng aking ina dito. Mag-sorry ka! Huli na! Huwag po. Ina. Ina. Itapon ko na lang. Balik mo ang kwintas. Ina, masakit! Isang kwintas lang, pinuslit mo siya? Okay, ako ang nagtuturo sa'yo. Walang modo ka, walang hiya. Paano? Akala mo may tutulong sa'yo? Alam mo, ikaw ay isang malas na bata. Walang nagmamahal sa'yo. Mahal ako ng aking ina. Mas mahal niya ako kaysa sa inyo. Walang hiya! Pumilans ka! Sino ang may lakas ng loob? Inay. Ang tapa mo suntukin ng nanay ko! Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Shut up! Magsalita ka pa, tatanggalin kong dila mo. Antonio! Nugbog mo siya walang dahilan! Inay, pasensya na. Hindi ko kayo naprotektahan. Anak, masakit ba? Salot ka! Antonio! Para sa isang batang mahirap lang, gagawin mo to. Nalunod ka ba? Si Mia ang aking ampon. Magsalita ka pa, papatayin ko ang buong pamilyang Fuerte! Ampon ni Antonio, si Mia? Paano nangyari ito? Francis, kung magsalita pa kayo laban kay Mia, ang pamilyang Fuerte ay hindi na makakapamuhay dito. Lolo Rivera, kanina, nagkamali lang ako ng salita. Putang ina! Bakit? Bakit nila apunin? Ang batang ito. Si Mia ay ampon ng Rivera family. Ang Fuerte at Reyes ay nagkamali ng laban. Binugbog si Francis, napunit ang ngipin, pero kailangan niyang tiisin. Ang Fuerte at Reyes ay magkakaalyado, pero hindi match ng Rivera. Sir, ma'am, matagal ng tahimik ang Rivera. May nakalimutan na. Ang kapangyarihan nito, sa araw na ito, sa event na to,
may dalawang anunsyo. Sa araw na ito, sa teaser na ito, magpahayag ako ng dalawang bagay. Una, si Mia ay anak ni Antonio Rivera, ang liwanag ng Rivera family. Mula ngayon, kung may mag-api sa kanya, ang Rivera gagawin ang lahat para sirain kayo. Pangalawang araw, pagkalipas ng 2 araw, ang Rivera family ay mapapatamhal ng press conference. Ilalabas ng Rivera Pagkalipas ng 2 araw. Gusto rin ng Rivera ilabas gamot sa cancer? Ang oras na to, hindi ba laban sa Fuerte? Sadyang ginawa ba ito o... Kitang-kita naman. Kitang-kita naman. Sadyang ginawa ng Rivera, gusto nilang labanan ang Fuerte. Ngunit narinig ko, ang mga tekniko ng Rivera, dala-dala ang teknolohiya sumama na sa Fuerte. At ang Fuerte, ilang araw na naipakita na ang gamot sa kanser nila. Una na sila. Sa kabila ng lahat, pagkalipas ng 2 araw, may malaking laban na mangyayari. Abangan natin ang mangyayari. Boss Rivera, 2 araw din. Ilalabas din ng Fuerte ang bagong gamot sa cancer. Sa kabagayan, maglaban na lang tayo. Tama ang hula ko. Ang Rivera ay puro yabang. Ilalabas daw gamot sa cancer. Gusto lang nila magpanggap na malaki. Walang sagot si Boss Rivera. Bakit? Natatakot ka? ako si Antonio, hindi takot sa kahit ano. Kung gusto mong laban, handa akong harapin. Ngunit kung maglalaban, walang pusta, paano yan? Anong pusta mo? Ang tano! Lumuhod, humingi ng tawad. At ipahayag na aalis na sa industriya ng... Kagambuin ako. Magpapanggap ka lang. Antonio Rivera, kaso hindi kasi henyo. Ako man ay hindi si strategist. Sige. Sinsobra kang tapang, ang pusta na to, tinatanggap ko. Tulad ng inaasahan. Antonio, ikaw ay puro yabang lang. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Okay. Kung ganoon, 2 araw pa. Tingnan natin. Sige, usapan na to. Alis na tayo. Francis, baka may lihim na plano kung sakaling si Antonio talagang nakaimbento. Impossible! Sa maikling panahon, gusto niyang i-upgrade kung hindi siya ang Diyos. Si Antonio. Pero huwag mong kalimutan, si Gabriel ay henyo sa medisina at gamot. Si Gabriel? Siya isang basura! Sumuko na siya, 3 taon na naghihingalo. Kung mapapayukan siya ng Rivera, matagal na nila ginawa. Kailangan pa nila maghintay? Ngunit kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, si Antonio ay talo. Habang ako, sa pagkakataong ito, magiging kilala sa buong Bakit nandito? Para bisitahin si Uncle Gab. Alagaan mong sarili mo. Ang pahinga ang mahalaga. Hindi pwede. Sa huling yugto na. Antayin ko matapos. Saka ako magpahinga. Gabriel! Okay ka lang? Gabriel! Uncle Ke, okay ka lang? Ma'am Ben, kumusta si Gabriel? Overworked siya. Tsaka dati, ayaw niyang magpagamot. Ang sitwasyon niya ngayon ay malala na. Posibleng, ganito na siya forever. Walang malay forever. Mang Ben, ikaw ang henyo pinakamahusay na manggagamot kapatid ng Guildmaster. May paraan ka. Ililigtas mo si Gabriel, di ba? May isang paraan. Di lang siya gigising, pati pa ang kanyang paa ay gagaling. Sa parang ito,
kailangan ng 300 taong ginseng bilang pampagaling. Ang bagay na ito sa mundo ay napakabihirang na. Papahanap ko agad. Saan makakahanap ng 300 taong ginseng? Alam ko, may isang ginseng, 500 taon na ngayon. Maganda! May pag-asa si Uncle Gab! Nandito na ba tayo? Hala kay Uncle Gab, go! Mang Pen, saan si Mia? Hindi ba ikaw ang kasama niya? Wow! Uwi na tayo! Madigising na si Uncle Gab at makakataya na rin siya! Batang ito siguro ay umakyat na. Everyone, whatever it takes, find my daughter! Move out now! Yes! Mia! 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 Baliw ka na, boss! Delikado sa tuktok! Malakas ang ulan! Madaling mag-landslide! Suicide kung akyat! Umalis! Bawat segundo na hinihintay, mas nanganib si Mia! Hindi pwede may mangyari kay Mia! Hanapin pa natin siya! Mia! 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 Okay ka lang, Mia? Buong gabi kang nagbantay. Matulog ka muna. Tatay. Tatay, tingnan mo, 500 taong ginseng. Di lang magising si Uncle Gab, nakatayo na din siya. Nagpanganib si Mia sa bundok. Siyempre gagalaw. Siyang naligtas sa akin. Siyang nagligtas sa akin. Tama, si Mia. Kung hindi siya umakyat para kumuha ng ginseng, kahit gaano ako kagaling, wala akong magagawa kung walang gamot. Nasaan si Mia? Hatid mo ako sa kanya. Bagong gumaling pang paa mo, huwag madaliin, dahan-dahan lang. Uncle Gab, gising ka na at nakatayo ka na? Sino napapaakit sa'yo? Hindi ka masaya? Hindi ako masaya. Para sa akin, nakuha mo pa ang buhay mo. Paano ako magiging masaya? Mia,
Hindi yun ang ibig sabihin. Umalis na lang ako. Nag-aalala lang ako. Baka may mangyari. Kaya galit si Uncle Gab kasi nag-aalala baka may mangyari. Basta masaya si Uncle Gab, gagawin ko ang lahat. Pasensya na. Nakatayo na siya. Anak, okay ka na? Okay na. Utang ko kay Mia. Kung hindi sa wild ginseng niya, hindi ako gagaling. Okay. Wow. Mia, ang pamilyang Rivera ay napakaswerte na mayroong ikaw. Lola, gawain ko lang po. Gusto ko lang makita si Uncle Dad na gumaling. Salamat kay Mia. Ang bagong gamot ay naimbento na. Sa lunch bukas, dadala ko ang gamot at dadalo ako. Twinks! Umulan ng pera? Di ba dating hindi ka sumasali? Exceptional ito. Ipagtatanggol ko si Mia. Ipapahiya ko si Francis. Ang demonyong ito. Perfect. Ako rin. Antonio, nasaan ang gamot? Bakit hindi ko makita? Baka naman sumuko ka na lang? Walang rush. Malalaman nyo rin. Pinapatagal lang. Subukan natin tingnan hanggang kailan. Okay. Since hindi pa handa si Boss Rivera, ako na muna ang magpakita ng aming produkto. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong gamot ng Fuerte. Sir, ma'am. Sir, ma'am. Ito ang bagong produkto ng Fuerte. Bagong gamot sa cancer. Mapipigilan ito ang pagkalat ng selula ng cancer. Pati na mapipigilan ang early stage cancer. Wow! Amazing! Mapipigilan nito ang pagkalat ng cancer. Revolutionary na kamot! Gusto nyo ba? Boss Fuerte, ang daming gustong bumili. Ang gamot na to, baka abutin ng susunod na taon. Walang alala. Ang bagong planta namin ay nagsimula ng itayo. Ang unang batch ng gamot ay nagsimula ng opisyal na gawin. Tati, di ba? May taya si Boss Rivera kay Boss Fuerte. No yon, may gamot na si Boss Fuerte. Si Boss Rivera, wala pa ba siya? Sabi ni Boss Rivera, hintayin natin. Di hintayin natin. Walang alam kung kailan. Baka abutin ng ilang taon? Sabi ni Boss Rivera, hintayin pa natin. Di hintayin na lang. Di lang alam kung gaano katagal. Baka naman, ilang taon pa? Mia, tingnan mo ipagtatanggol ka ni Uncle Gab para makaganti ka. Salamat, Uncle Cat. Isang minuto lang. Makikita ninyo ang bagong gamot ng Rivera at ipinapangako mas epektibo pa sa ninakaw ng Fuerte. Antonio, sinong nagnakaw? May ebidensya ka? Alam ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Sapat na, Antonio.
Huwag na magpanggap. Walang bagong gamot ang Rivera. Ang lahat ng ito ay para lang mapanatili ang inyong reputasyon. Akala mo di ko alam? Huwag mong sabihin agad. Kung may gamot ka, inuwi mo na. Huwag ka nang magpanggap. Antonio, huwag kang magpahiya. Tanggapin ang pagkatalo. Humalukip-kip. Umalis sa industriya ng gamot. Francis, ikaw ang dapat humalukip-kip. Si Gabriel Rivera yan. Paano siya nakatayo? Gabriel Rivera? Bakit ka nandito? Bakit? Francis Fuerte, nakatayo ako dito. Na-disappoint ba ako? Francis May Gabriel Rivera, hindi naman nila talaga na-develop ang bagong gamot? Impossible! Siguro ay napapalaki lang sila ng loob. Antonio, ang gamot mo. Parang gamot ko lang ang epekto. Kung kinopya mo, walang kwenta yan. Hindi naman. Ang gamot nyo ay papigil lang sa pagkalat ng cancer. Ang gamot ng Rivera, hindi lang pigilan, kundi tuluyang puksa ang cancer at gamutin ito. Ano? Puksa ang cancer? Gamot ang early cancer? Paano mangyari yan? Impossible! Puksa ang cancer? Hindi ganun kadali. May 3 araw lang kayo. Paano nyo na-develop? Antonio, nagbibiro ka lang. Ikaw lang naman. Deserve mo ba? Walang kwenta ang usapan. Ipakita na lang. Boss Rivera, kamakailan lang. Na-diagnose ako ng early cancer. Hindi ko alam, pwede ba akong... Pwede naman. Anong nararamdaman mo? Antonio Rivera, alam ko naman puro kayabangan lang yan. Ang dali-dali lang ba tanggalin ang cancer cells? Boss Rivera, hindi mo ba kami niloloko? Magpa-check ka lang para malaman. Ang clinic namin nasa tabi lang. Kung mali ang resulta, kakayanin ko, babayaran kayo ng malaki. Antayin natin ang resulta at tingnan natin kung paano ka magtatapos. Ikaw ang aking tagapagligtas! Salamat sa pagligtas sa akin. Sabi ng doktor, ang cancer cells ko ay bumaba. Kung patuloy kong iinumin, mas malaki ang pag-asa na gumaling. Ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Paano nangyari? Paano nangyari? Wala na akong kailangan sa gamot ninyo. Paling payat! Paling payat! Paling payat! Sa lahat! Usap lang tayo ng maayos. Wala nang usapan. Wala na ako kailangan sa gamot ninyo. Gusto ko na ang bagong gamot ng Rivera. Ay. Huwag kayong umalis! Umuwi na kayo! Imposible! Ang bagong gamot na to, paano nyo na-develop sa loob ng 2 o 3 araw? Antonio Rivera, sinadya mo ako. Francis Fuerte, ayon sa usapan, lumuhod at humingi ng tawad at umalis sa... Lumuko at humingi ng tawad, umalis sa merkado. Itong kabayaran ng pagtalikod mo kay Mia. Hindi mo kailanman mauunawaan kung gaano kaganda ang anak mong iniwan. Boss Rivera, ang kaya dati impulsive lang si Francis. Pwede po ba... Hindi pwede! Francis Fuerte, kung hindi mo tutuparin ang usapan, gamitin kong ibang paraan para ipahinto ang Fuerte. Padawan.
Boss Rivera, pasensya na po. Umalis sa merkado gaya ng usapan. Kumusta ang paggaling? Salamat po, Mang Ben. Ma'am Ben, may problema! Si Mia tumakbo sa taniman ng halaman! Hana? Oh no! Ang aking... Masarap. Sana ayusin ang lupa ko. Okay. Tigil! Ikaw ba ang gumawa nito? Lolo Ben, pasensya na. Sabi ni Ate Halaman, masikip ang lupa, kaya niluwagan ko. Maririnig mo ang halaman? Opo, hindi lang halaman. Pati puno at ibon, maririnig ko sila. Mia, maririnig lahat. Kung mas maganda ang bunga, magaling nga magtanim. Mia, sorry na panic lang si Lolo. Papatawarin mo ba si Lolo? Walang problema. Okay, halika. Mang Ben, sabihin mo lang, O tulungan kitang magpalpitate? Diretsahan ko na gusto kong manatili si Mia. Gawin kong magtanim. Para maging aking magsasaka. Hindi, pwede. Gabriel, ang tapang mo. Gusto ng lahat mag-aral dito. Ayaw ko silang tanggapin. Kayong dalawa, agad ninyong tinanggihan. Sabihin mo, Anong kapalit para pumayag ka? Una, bigyan si Mia ng sahod. Mga pangpera. Anong pa? Pangalawa, alagaan ang katawan ni Mia at huwag mo bigyan ng mapait na gamot. Walang problema. Halika, Mia, hayaan mong hawakan kong pulso mo. Ang sabi ko, ang Rivera, alam ba ninyo alagaan bata? Tingnan mang bata, ang hina ng katawan. Kung di ninyo kayang alagaan, hayaan mo akong alagaan siya. Mang Ben, huwag po kayo magalit kay Tito. Si Tito din, kamakailan lang niya ako alagaan. Mia, hindi ko akalain ang bait mo. Hayaan mo na lang, magpanggap kang apo ko. Okay ba? Hindi po! May lolo na po ako. Batang pasaway! Masuwortang bata ka! Saan mo nakuha ang batang ito? Gusto ko rin maghanap. Isa lang siya sa buong mundo. Ano yung pinagmamalaki mo? Hindi naman siya anak mo. Grabe ka. Siya pa rin ang aking pamangkin. Ikaw! Mia. Po, gusto mo maging alaga ko? Ha? Ituturo ko sa'yo ang lahat ng aking kaalaman. Paano kung ituro ko lahat? Tingnan mo. Kung marunong kang magamot, pwede mo tulungan ng tatay mo. At si Tito Gab, magamot. Di ba maganda yan?
Master! Wow, my good student! Mag-ikot kayo. Prepare the invites. After a month, I'll host a student ceremony. Ipahayag sa buong mundo. Tama! Anak ko, ikaw ang pinakamagaling. Kung hindi mo kilala si Dr. Carlo, hindi natin makukuha ang imbitasyon ni Mang Ben. Francis, si Dr. Carlo ay alaga ni Mang Ben. Plano ko hingin ang tulong niya. Kung makipag-cooperate tayo kay Mang Ben, pwede pa rin tayo mag-angat tayo katulad ng Rivera. Tama! Sa oras na yon, kailangan nating maghanda ng regalo. Baka sakaling, baka pa makilala ang alaga ni Mang Ben? Isama natin si Shirley. Makasakaling magustuhan ni Mang Ben si Shirley. Okay. Ipakita ang ID. Tatay, parang nakalimutan ni Master, bigyan tayo ng imbitasyon. Paumanhin, walang imbitasyon, hindi rin papasok. Paumanhin, walang imbitasyon, hindi makapasok. Walang imbitasyon si Boss Rivera? O baka, tignan mo ulit ang listahan. Rivera family ito, ang pinakamayaman. Paano nila? Walang imbitasyon. Hindi na sulistahan, hindi makapasok. Boss Rivera, kung ayaw mo, gamitin mo na lang ang akin. Nandito na tayo. Huwag naman sayangin. Tama ba? Hindi pwede. Para lang sa mismo mayari. Anong silbi ng inampon? Walang pinagkaiba, walang imbitasyon. Para sa katulad mo, ang nararapat lang sa slum area, tulad ng daga. Ano nangyayari? No, La Rivera, walang imbitasyon. Walang imbitasyon, walang imbitasyon. Hindi makapasok? Pumunta kami para sa pagtanggap ng alagang apo. Kailangan pa ng imbitasyon? Siya lang? Baka niloko lang siya ng batang ito. Paano niya kakilala si Mang Ben? Batang-bata, sinungaling na. Bakit? Sinabihan ka ba ni Sofia? Hindi ako nagsisinungaling! Sino nagsabi na walang imbitasyon? Yabas mo nga. Tawagan to si Master para kumuha ng send imbitasyon. Baka totoo siyang alaga ni Mang Ben? Hindi. Impossible. Akala ko malakas ka. Walang magulang, bastardo. Sino ang magpapahalaga sa iyo? Umalis na kayo. Huwag kayong humarang. Si Master ang nag-utos. Kung ayaw, tawagin mo siya para maniwala. Sino ang master mo? Si Lolo Ben po. Paano magiging alagad ni batang walang alam si Mang Ben? Magnanaka? Hindi ako nagsisinungaling. Umalis na kayo, magnanakaw. Wala kayong lugar dito. Sure, na hindi kami papasukin. Walang ticket, hindi papasok. Okay. Perfect. Don't regret this. Let's go! Pasensya na. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng problema. Huwag kang mag-alala. Mamaya, sisiguradong humingi sila ng tawad. Kuya Ben, ang ganda ng damit mo! Totoo ba? Sa tingin ko, parang kulang pa. Sabihin ko sa'yo, ayaw ko mapahiya sa harap ng aking alagad. Ang alagad mo ay sino ba talaga? Worth it ba siya? Malalaman mo rin. Parang nandito na siya. Si Masa! Way lang. Hello? Mia? Nasa labas na ba kayo ngayon? Master, pinagbawalan kami pumasok. Gusto ko umuwi. Hindi na ako magiging alagad mo. Ano?
Sino ang may lakas ng loob na paalisin kayo? Maghintay lang. Darating na si Master para sunduin kayo. Hello? Mia? Anong problema, Kuya Ben? Titingnan ko sa labas. Titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na harangan ang aking alagad. Tatay, pwede ba ito? Ganyan dapat. Huwag basta-basta pag-apiin. Walang hiya. Bakit pa nandito ka? Umalis ka na. Darating na si Master. Magsisusi tayo. Kahit sino pa master mo, walang invitation, hindi makakapasok dito. Ingatan mo na ang imbitasyon. Baka sa susunod, hindi mo na makuha. Salamat, Boss Rivera. Ingat ko ito. Hindi ko hahayaan mawala. Titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob paalisin ang aking alagad. Tingnan ko, sino ang gustong paalisin ang aking alagad? Lolo Bang. Siya to, Lolo. Walang imbitasyon. Gusto pumasok, mabuti pa. Palayasin na siya. Anong pamilya ka? Lolo. Ako si Lian. Siya ang tatay ko. Okay. Mula ngayon, ikaw at pamilya mo ay bawal nang pumasok sa medical guild. Mang Ben, Paki, paliwanag po. Sa aking pagdiriwang, binabastos niyo ang aking alagad. Gustong paalisin siya. Ako ang magtatanong, ano ang ibig niyong sabihin? Akala ng iba na kayo ang may pagdiriwang dito. Palibasa ang bruha, hindi nagsinungaling. Mang Ben, hindi namin alam na siya yung alaga. Maling pagkakaintindi lang po. Maling pagkakaintindi? Hindi ba sinabi niya sa inyo na siya'y aking alaga? Sa tingin ko, kayong lahat walang respeto sa akin. Mang Ben, wala silang invitation. Ang aking alaga, kailangan pa ng imbitasyon. Kung ipagtatanggol mo pa sila, sumama ka na lang at umalis. Anak, tingnan mo, napag-usapan na. Pwede ba magpatawad? Anak, ang ginawa nila sa'yo at sa akin bilang master. Kanina, tumawag ako sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? Nagpapalit ako ng damit. Tingnan mo, gusto lang ni master magmukhang gwapo. Pinapangako ko sa susunod, pag tumawag si Mia kay master, agad kong sasagutin. Okay. Sige, pinapatawad na kita. Okay. Pwede na ba tayo pumasok na sa loob? Okay. Wait lang po. Mia, pasensya na. Mani akala lang. Di namin alam na ikaw si Mang Ben student. Dumating kami para batiin ka. Huwag kayong magpanggap. Umalis na. Huwag niyong pilitin na paalisin kayo. Mia, pasensya na. Sorry, patawarin mo ako. Kahit ayaw mo sa akin, hindi mo dapat ako itulak. Hindi kita itinulak. Ikaw mismong nadulas. Lia, sinabi ni Mia walang itinulak. Siguro nadulas lang siya. Huwag kang magsosobra. Kahit si Mang Ben student ka, hindi mo dapat bubugin ang anak ko. Humingi ng tawad kay Lia. Hindi ko siya itinulak. Hindi mo siya itinulak. Siya lang nahulog. Ang ibig mong sabihin, sinadya niyang mahulog para siraan ka. Oo. Ako ang nakakaalam. Siya ay mabait. Hindi siya katulad ng sinasabi mong masamang bata. Akala mo lahat, walang disiplina at sinungaling. Huwag mong sabihin, ang nanay ko, itinuro niya sa akin na hindi dapat manapak o musiraan ako. Tingnan natin ang CCTV. Kung ako ang tumulak, hihingi ako ng tawad. Kung hindi, kayong lahat ay lumayo sa pamilya ko. Huwag na kayong bumalik. May Rivera sa likod mo. Lumakas ang loob mo. Ngunit, hindi ito dahilan para apihin ang anak ko.
Huwag mong akalaing pwede mong apihin ang anak ko. Okay, tingnan natin. Tingnan na. Tatay, ayos lang ako. Umalis na tayo. Totoo bang sinadya ni Leah? Paano naman? Umalis na tayo. Hindi tayo aalis hanggang hindi natin tiningnan ang CCTV. Naisend na ang CCTV sa inyong mga telepono. Paki-witness na lang si Mia. Hindi mananapak ng tao. Tatay, huwag mo tingnan. Leah, huwag kang matakot. Tatay ang bahala sa'yo. Ganito ka bata, ganito ka makasarili. Madaling hulaan. Ano ang pagpapalaki ng fuerte? Huwag ninyong kuhanan. Huwag ninyong tingnan. Sabi ko na nga, nadulas lang si Leah. Maling pagkakaintindi lang. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Kanina, si Mia nang binintang, wala kang sinabi. Paano? Biglang naging maingay? Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Kung may manlait ulit, suntukin mo siya. May tatay ka? Opo, tatay. Guards! Paalisin ninyo ang mga walang imbitasyong bisita. Ako na lang. Tatay. Sino naturo sa'yo ng mga salita niya? Leah, kahit na mahal mo kami, hindi pwede man lait. Sa bagay na to, mag-sorry ka kay tatay. Hindi kita ipagtatang... Pinaya ni Mia si Inay. Pinaya ni tatay niya si tatay. Hindi ko talaga siya gusto. Tatay, masakit din sa akin na makita kang nasugatan. Mahal mo pala ako. Alam ko na. Ang anak ni Francis Fuerte ay mabait at malinis ang puso. Leah, patawarin na kita. Huwag na ulit gawin to. Opo, tatay. Masamang bata. Hindi kita titigilan. Master, please drink. Tumayo ka na. Mia, itong para kay Mia, ituro ko sa iyo. Salamat, Master. Toy, si simbolo ng Puyog Youngster. Mang Ben, gusto mong gawing tagapagmana si Mia? Inay, masaya ko araw-araw. Mahal din nila ako. Para madaling turuan ako, pinili ni Master ang malapit na bahay. Aaral ako ng mabuti. Hindi ko ipapahiya ang pagmamahal ni Master. Inay. Sinabi ni Master, ito ang lugar, diba? Kumusta? Maliit na puno. Masamang bata! Nagpakita ka pa! Patayin kita! Leah! Tingnan ko! Leah! Mia, alam kong ako. Ang may kasalanan, hindi dapat kitang inaway. Ngunit, huwag mong saktan si Leah. Ilabas mo na lang sa akin. Bakit ka ganon? Siya ang unang tumulak. Nag-iwas lang ako. Walang katotohanan! Bakit gagawin niya yon? Ang ibig mo sabihin, ang aking alaga ay nagribak sa inyong anak? Mang Ben, hindi namin ibig sabihin ang sakit ni Leah. Pero si Mia ay walang sugat. Nagpanik lang kami. Huwag ka magpakaawa. Nakita ko lahat sa kabilang side. Kayong mag-ina ay nagtutulungan. Anong gusto nyo? Nilalabanan nyo ang aking alaga. Ma'am Ben, hindi namin ibig sabihin... Hindi ko naririnig at nakikita. Sinasaktan ang aking alaga! Umalis! Umalis kayo! Umalis! Umalis!
Sabi ng doktor, baka may peklat. Si Shirley, hirap na hirap. Halaga siya ni Mang Ben. Hindi natin kayang labanan. Siyang may kasalanan. Ganyan lang po. Anak, ayos ka lang ba? Wala kang sugat? Naiwasan ko. Nadangga siya sa puno. May bukas siya sa ulo. Deserve niya yan. Anak, tanong lang. Gusto mong matuto ng martial arts? Gusto ko! Kapag malulong na, protektahan ko si Daddy, pati si Lolo at Lola. Pati si Lolo at Lola. Okay. Hey! Martial arts. Apo, Master. Kapag marunong na ako ng martial arts, protektahan kita. Okay. Master, hintayin ka na lang. Pwede sa martial arts. Pwede ko turuan si Mia gumawa ng lason. Kapag may masamang tao, may dagdag. Huh? Sige, salamat, Mang Ben. Nakita mo pa? Nakita ko po. Subukan mo na rin, okay ba? Opo. Mang Ben, first time ni Mia gumawa ng lason. Malayong magtagumpay. Walang problema. Para lang mag-practice si Mia. Walaw-aral talaga siya. Master, okay po ba? Paano nangyari yan? Paano nangyari ito? Mang Ben, baka nagkamali si Mia? Pasensya na, Master. Mia? Ikaw ay isang henyo. So, magaling ako? Hindi lang magaling, sadyang napakagaling. Pwede bang subukan mong paghalo ito? Opo. Noong unang paghahalo ko. Pero tingnan mo si Mia. Yay! Mukhang may magpapatuloy ng aking legacy. Master, parang nagkamali ako. Ang bobo ko. Mia, kung ikaw ay bobo, wala nang henyo sa mundo. Mia, kung ikaw ay bobo, walang talino sa mundo. Mang Ben, nagtagumpay si Mia ngayon? Siyempre. Ngunit niya, ang mayabang, talo. Huwag kang magyabang. Patuloy kang magsikap. Opo, Master. Magpupursige po ako. Nabi ko na naman. Walang problema. Ma-practice lang. Itong si Mia. Unang pagluto niya, 20%. Anong nangyari? Niluto niya pa 3 batch. Sa wakas, nagtagumpay. Saan siya? Unang gamot ni Mia. 20%. Anong nangyari? Sumubo pa siya 3 beses. Sa wakas, nakuha niya ito. 30%. 30%?
Kuya Ben, ilang buwan mo na ba siya tinuturuan? Memorize herbs. Memorize formulas, including the ceremony. About 1 month or so. Sa paggawa gamot na yun lang niya ginawa. Sa talento, medyo kulang pa. Ang resulta? Di mo alam kung gaano daming gamot ang nasayang para lang makagawa ng isa, 30%. Di ko pa nakikita si Mia. Kuya Ben, kailan mo dadalhin si Mia dito? Si Mia ay iyong tanging alagad. Ang San Isidro Medical Guild ay mapapasa sa kanya. Dito na siya titira. Dapat dalhin din siya dito minsan. Puwas na lang. Sige! Mia, ako ang kapatid ng iyong master. Tawagin mo na lang akong Kuya Vince. Kumusta, Kuya Vince? Okay! Bakit hindi pa kayo magbate? Magandang araw, little mentor. Ano yan? Master, may balbas na ba ako? Bakit nila ako tinatawag na little mentor? Hindi dahil matanda, kundi dahil mataas ang ranggo. Tingnan mo, ikaw ang aking alaga. Ngayon, maliban sa akin at kay Kuya Vince, ikaw ang may pinakamataas na ranggo. Okay na, uunawain mo din yan. Pumunta ka na. Hindi dito ang lugar para maglaro. Hindi ka dapat maglaro dito. Siya na naman. Sina ni Ate Sofia magkasama. Wala akong pakialam. Sinabi ko na, hindi ka dapat maglaro dito. Lumabas ka na. Kung masira ang halaman, kayang bayaran mo. Little mentor, labas na. Huwag sirain ang halaman. Oo nga, hindi dito pwede maglaro. Lumabas ka na. Hindi ako naglalaro. Sabi ni Ate Tamara, malapit na siyang malunod. Tinatanggal ko ang tubig. Para bang nakakaintindi sa halaman. Walang katotohanan. Lumabas ka na. Ano alam ng bata? Bakit maraming tubig? Alin dito? Mahilig sa basa, pero kung sobra ay masama din. Little mentor, talagang marunong ka paano alagaan ng halaman? Siyempre. Tulungan kita. Salamat, ate. Wag, tuwagin mo lang ako, Nina. Salamat, ate Nina. Totoo nga may tubig. Di pala nagluloko si Little Mentor. Pasensya na, little mentor. Walang problema. Wala kayong alam. Kuya Carlo, bakit mo sinisiraan si little mentor? Oo nga, si Little Mentor ay may ginagawa. Kuya Carlo, bakit mo binintang si little mentor? Tama, si Little Mentor ay may ginagawa. Mahusay ka mapanggap. Mukhang inosente, pero nagsasabi ng masama. Ang Reyes family, walang malaking kasalanan. Siguro ikaw ang nagsira sa harap ni Mang Ben. Kaya sila napasama sa blacklist ng guild. Mahusay kang mapanggap. Dr. Carlo, ano ibig mong sabihin? Tanungin nyo kung ano ginawa niya. Mukhang siya ay mabait at mapagkumbaba. Pero dahil may tatay at si Mang Ben, pinagsamantalahan niya si Leah at binugbog siya. Hindi ako. Siya tumulak. Kaya ako nahulog sa puno. Alam ko magsisinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling. Gusto mo ano? Yun ang hinihintay ko. Maglaban tayo sa paggawa ng gamot. Kung natalo ka, humingi ka ng tawad kay Leah. Paano kung natalo ka? Kung natalo ako, gawin mo ang gusto mo. Kung natalo ka, mag-sorry ka sa akin. Sige. Ngunit hindi ako matatalo. Walang hiya ka, Carlo. Ilang taon ka na, siya bata pa. Walang karamalan manalo sa kanya. Little mentor, huwag na natin siyang labanan. Labanan natin? Kuya, wala kang takot na pag natalo si Mia. Mapahiya ka?
Ang aking alaga, hindi siya matatalo. Magaling si Mia, pero si Carlo, sa mga bagong alaga, ang pinakamagaling. Hindi niyo matatalo ang aking alaga. Hindi ako matatalo. Ang laban ay San Isidro Panacea. Ang hirap nito ay katulad ng revival pill. Di alam ni Little Mentor kung kaya niya ba. Ang huling San Isidro Panacea ni Kuya Carlo ay 40% epektibo. Little Mentor, baka hindi siya manalo. Oh no! Malikaw sila ng Mentor! Angelica Root, naging ligustiko! Ginseng, naging Phytolacca! Ang Phytolacca ay lasong. Hindi ito pwedeng gamitin sa San Isidro Panacea. Di niya kilala ang mga gamot? Paano siya manalo? Di mo kilala gamot. Laban mo pa ako? Walang hiya ka? Kuya, hindi pa ba kilala ni Mia ang mga halaman? Ganun pala. Parang si Little Mentor. Hindi marunong gumawa ng gamot? Hindi yan. Naalala ko sabi ni Mang Ben, si Little Mentor gumawa ng revival pill at nakakuha pa ng 4%. Pwede. Hindi niya lang ginawa tulong ni Mang Ben. Baka siya lang. Nagihip lang. Maling halaman ang kinuha. Sure na talo. Ang bango ng gamot. 5%. Panalo na ako. Ang banggo ng gamot. Parang ni Mang Ben dati. San Isidro Panacea na 10%. Little Mentor, San Isidro Panacea, 7%. Si Little Mentor ang galing niya. Hindi! Paano? Paano nangyari to? Mia, hindi ako nahiya. Ang galing mo. Master, panalo ako? 8%. Basi percent na San Isidro Panacea? Alam ko, ang Guildmaster ang pinakamataas ay 80% lang din. Ibig sabihin, ang galing ni Little Mentor ay halos kasing husay ng Guildmaster. Ngunit, wala pa siyang 10 taon, di ba? Grabe! Siya ay isang henyo! Impossible. Mali ang gamot mo. May lason ng Phytolacca. Lason ang niluto mo, hindi Panacea. Walang alang. Sabihin mo, bakit mo nilagyan ng Phytolacca? Lason laban sa lason. Tsaka, nilagyan ko ng licorice para ma-neutralize ang lason ng Phytolacca. Ganyan, mas magandang epekto kaysa sa ginseng. Master, mali ba ako? Paano? Sumuko ka na? Lason, laban sa lason, tapos neutralize. Pwede pala ganyan magluto ng gamot. Sumuko. Ako, natatalo ako. Yehey! Nanalo ako! Ang galing ni Little Mentor. Cute pa siya. Mag-sorry ka na sa akin. Pasensya na. Master, sabi ni Ate Nina, siyang pinakamagaling sa kanila. Ang bobo ko. Nanalo pa ako, Master? Niloko ba kayo? Sabi sa TV, maraming manloloko. Anong tawag ulit? Oo. Tawag, Quack Doctor. Opo, ang mga baguhan, ang kanilang galing ay medyo kulang. Kuya Vince, sa susunod, ang iyong pagsusuri ay dapat mas mahigpit, di ba? Huwag ipasok ang lahat sa guild. Ang ating guild ay hindi basurahan. Tama ba? Maliban sa galing, dapat din tingnan ang pag-uugali. Tama. Yung mga bilanggo ng salita ng iba, ayaw gamitin ang utak. Huwag nang ipasok sa guild.
Mang Ben, ako. Wala nang kailangan sabihin. Mag-research ka muna. Kung sa susunod, siraan mo ulit si Mia. Kung ganon, umalis ka na lang sa guild. Bakit? Bakit ka nagmamadali? Ang sugat ni Lia. Ano ba talagang dahilan? Sinabi ko na sa'yo, nag-away ang mga bata, kaya siya nasugatan. Si Mia ang tumula. Siya lang ang nandoon. For sure, naalala mo pa. Minag ko sa forensic science. Naalala ko. Bakit? Nakita ko ang sugat ni Lia sa ulo. Ang anggulo, siya mismo ang nahulog. Si Shirley talagang nahulog. Mali pa lang aking hinala kay Mia. Pasensya na. Napatawad. Yung ipinagawa mo, baka hindi ko magawa. Mahal na mahal ni Mang Ben si Mia. Habang nandyan siya, hindi siya magbabago ng isip. Yung paggamot kay Lolo. Walang problema. Maghahanap ako ng paraan. Mia Rivera, ikaw ang may kasalanan. Habang pinipigilan mo ako, dadalhin kita sa iyong patay na ina. Hello? Jenny, tulungan mo ako. Mia, tingnan mo. Madilim nga. Uuwi na tayo ngayon, ha? Opo, Master. Uuwi na po ako. Sige, hahatid kita. Hindi na po, kaya na. Sige, ingat sa daan. Siya yan? Agad-agad? Ang liit ng bata. Anong ginawa niya? Kailangan mo siyang patayin. Masama lang ang tadhana niya. Nilabag niya ang hindi dapat labagin. Agad. Sige, sige. Uwi na ako. Bitawan mo ako. ₱5,000,000 ito. Tanggapin mo. May nising mo. Sige. Walang problema. Alis na. Hello? Natapos na. Ang bata, hindi na siya. Makikita mo na. Jenny, malaking tulong ang ginawa mo. Salamat. Mga taon na tayong magkaibigan. Walang anuman. Pero Rochelle, sigurado ka na si Mia ay langit lang sa Rivera? Rivera ay hindi natin kayang labanan. Hindi ko naman ginawa. Kahit imbestigahan ni Antonio, hindi niya ako mahuhuli. Huwag kang mag-alala. Siya lang naman ay isang ulila. Huwag natin sabihin, walang makakaalam. Tama, di ba? Fika. Sige na, natapos na ang problema. Magpahinga ka na. Paalam na. Walang hiya. Maglaban sa akin. Wala ka pang alam. Sa oras na ito, nasa bahay na si Mia. Bakit hindi pa siya umuwi? Tatawagan ko si Mang Ben. Hello, Mang Ben? Si Mia ba nasa iyo? Umuwi na si Mia. Hindi pa siya nakauwi. Ano? Ano nangyari? Nawala. Kuya, tinanong batang ito. Saya kong patayin. Imbes na ibenta na lang natin. May kita pa tayo. Hindi pwede. Kami nagtrabaho ay sumusunod sa batas. Sabi nila patayin.
Sa harap lang. Ilibing na. Ay, naku. Hindi naman si Mia. Ang batang laro-laro. Baka sa daan, may nangyari sa kanya. Manalangin ako. Mia, sana walang nangyari. May balita na. Ang CCTV sa daan ay nasira. Pinapagan ako na. Agad mo akong inform. Antonio. Nagtatago ako dito. Hindi nila ako mahahanap. Bilisan natin! Kuya, pagkawalan niyo po ako. Ang tatay ko si Antonio Rivera. Mayaman siya. Magkano binayad nila? Bibigyan din ng doble. Kuya, sabi niya si Antonio Rivera ang tatay niya. Si Tito Antonio. Kidnap natin ang anak niya. Kidnap na tayo. Isuli natin. Papatayin pa rin tayo. Agad natin tapusin. Tama! Batang ito, huwag kang magalit. Kami sumusunod lang. Nasaan sila? Habulin nyo! Huwag nyo hayaang makatakas! Wala na nga sila. Paano habulin? Utami na! Hindi ako maniniwala! Ang liit ng bodega na to, ang bata pa nila, nawala pa rin sila! Hanapin nyo! Nahanap na. Pinakuha si Mia ng van sa gubat sa labas ng bayan. Nag-report na ako sa pulis. Padala mo ang lokasyon. Opo, mag-ingat po. Mia, antayin mo ako. Kuya, anong pangalan mo? Bakit ka nag-iisa dito? Ako si Joaquin. Nag-away ako sa magulang ko. Ako, tumakas lang. Ano ang ginagawa mo? Maghintay tayo dito sandali. Malapit na tayo makalabas. Wala niya! Pito, sige lang, sa akin na lang kayo magalit. Pakiusap lang po, pakawalan niyo na po si Kuya. Walang kasalanan si Kuya. Kayo dalawa ngayon, mamamatay na. Hindi niya alam kung sino ako. Ganyan niyo ako tratuhin. Hindi papayag ang magulang ko sa ginawa niyo. Akala mo ba ako? Pinapaypayan lang. Umalis ka muna dito bago ka magmayabang. Sabi mo dad mo darating, bakit wala pa? Kung hindi pa siya dumating, mamamatay talaga tayo dito. Hindi ko din alam. Dapat hindi ako umalis ng bahay. Tito, pakawalan niyo na po ako. Hindi magrereklamo ang magulang ko. Ako, ang magulang ko, bibigyan tayo ng maraming pera. Huli na! Mamatay ka na! Tatay! Switch ko! Patay ka! Sige! Tatay, dumating ka rin. Akala ko hindi na kita makikita pa. Pasensya na, Mia. Hindi ko naprotektahan ka. Mia! 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 Ay, ako may kasalanan. Kung sinamahan ko si Mia umalis, hindi mangyayari ito. Hindi po kayo kasalanan. Sabi ng pulisya, yung dalawa ay sinunod lang ang utos. Sino? Si Jenny, Ano man ang dahilan, kung may magtangka sa amin, sisiguraduhin ko magbabayad. Ang C Group. Noon, salamat sa mga proyekto ng Reyes, biglang yumaman. Ang pondo nila, baka hindi makatiis sa investigasyon. Agad kong ipapatawag imbestigahan, Ansay. Jenny, salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala. Yung proyekto sa East, ipapasa ko kay tatay sa Psy Group. Ay, magkaibigan tayo, di ba?
Hello, Ma? Ano ba ginawa mo? Ano nangyari? Pinabagsak ng Rivera ang Sai. Nakuha si tatay. Ano? Pinadahanap ka ng pulis sa buong syudad. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Arrestado si tatay. Ano? Pinababantaan ka ng pulis sa buong lungsod. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Rochelle, ano gagawin ko? Kailangan mo tulungan ako. Pinansagan ng Rivera ang Psy Group. Nakuha si tatay. Ngayon ang pulis. Pinagbabantaan ako. Tulungan mo ako, Rochelle. Ano gagawin ko, Rochelle? Paano ko malalaman? Yung tao mo pinadala. Walang kwenta ba? Di ba kayang hawakan ng bata? Rochelle, tulungan mo ako. Para tulungan ka ako nagka-problema. Kami ay magkasama sa problema. Yung mga bagay na ikaw ang gumawa. Wala akong kinalaman! Rochelle, iiwan mo na ako. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Mga maduming bagay. Nakalimutan mo na ba? Yung bagay kay Sofia. Sumilens ka. Bakit ka nagmamadali? Siyempre, tutulungan kita. Magtago ka muna. Sa bagay na ito, ako ang Okay. Walang kwenta. Gagamitin mo pa ang nakaraan? Sige. Ikaw at ang iyong ama, magkasama kayo. Sinisisi ko ang batang yun. Dahil sa kanya, parang daga ako, palaging nagtatago. Buti may Rochelle na nagrenta ng apartment. Ang lugar na ito, alam lang namin dalawa. Wala nang matakot na mahuli. Jenny Sai, may nagrereklamo. Ikaw ay suspect sa pagpatay. Sama ka sa amin. Rochelle, babae ka. Wala utang na loob. Hindi kita titigilan. Simula na makidnap si Mia, si Boss Rivera. Dinala si Mia lagi. Parang mas mabait si Boss Rivera ngayon. Anong problema? Ganon po, Boss Rivera. Imbita kayo ng De Guzman family. Yung De Guzman na bagong uwi? Sige, noted. Maganda ka na. Ho. Tatay, sasama din ako. Halikan mo si tatay. Dadalin ka ni tatay. Halika. Tatay, sasama sa iyo. Magluto. Okay. May problema ba? Hindi naman siya tunay na anak. Bakit sobrang clingy? Walang hiya. Parang ang ina niya. Puro lang pang-akit. Masaki, inay. Pasensya na, di sinasadya ng inay. Tuwing makikita siya, walang magandang mangyayari. Hiya, ang pakikipagtulungan sa De Guzman ay napakaalaga sa pamilya natin. May Kuya Joaquin sila. Laro kayo ng mabuti, okay? Naintindihan ko. Magpabait sa kanila para makipagtulungan sila kay tatay at yumaman tayo. Matalino ka. Boss Rivera. Hindi pwede. Sabi ni Lola, pag uminom si tatay, masama sa katawan. Okay, hindi na ako inom. Bahitpit ang bata sa bahay. Okay lang ba kay Mr. Santos? Walang problema. May napakabuting anak si Boss Rivera. Naiinggit ako. Kainin mo ito, tatay. Hindi na, anak. Maghintay ka dito. Tatay lang muna mo trabaho. Walang sinuman ang nag-alala sa akin. Puro lang sabihin, uminom ka pa, pumirma pa. Kung noon, hinatid ko siya sa Fuerte family. Siya yung batang nakilala ko nung umalis ako.
Hindi mo ko nakita? Phew! Wala kang mata? Matagal na akong nakatayo dito. Pasensya na, hindi kita nakita. Akala mo ba, pag humingi ka ng tawad, papatawarin na kita? Hindi ako ganun kadaling kausap. Bakit mo ko nilabihan? Nalaman ko, si Joaquin ay isang sungit. Ang tanga, nagawa pang lapas tanganin ang paboritong binata ng De Guzman. Sa pakikipagtulungan na ito, walang makukuha ang Rivera. Siya si Joaquin De Guzman. Kung mapapalamig natin siya, makikipagtulungan tayo sa De Guzman. Alam mo ba? Opo, inay. Punta. Kuya, pwede po ba tayo maglaro? Sino ka? Pangit, lumayo ka. Ikaw! Ang tawag sa akin ay Little Princess. Ikaw ang pangit. Hey, bakit ka umalis? Hindi pa kita pinapatawad. Sabi ni Daddy, huwag makipaglaro sa hindi magalang. Malaki ka na? Sumusunod ka pa sa tapay mo? Ako, hindi. Bakit naman? Rivera na naman! Bakit nandyan lagi ang Rivera? May pag-asa pa tayo. Narinig ko, buwan sa susunod, may palabas sa lungsod. Siguradong si Joaquin ang lead. Si Lia matagal nang sumasayaw. Siguradong mapipili. Sa oras na yon, ipapakita ako sa De Guzman nang makipartner sa akin ang pinakamagandang pagpipilian. Mag-practice ka ng sayaw. Huwag na nating ipahiya ang daddy at mommy, okay? Okay, Mami. Huwag tumakbo. Nag-sorry ako. Hindi ko dapat pinilit kang hindi sumunod. Patawarin mo ako. Sige, patawad na kita. Wow! Sabi ng guro natin, tayo ang lead dancers. Pwede ba tayong magsayaw? Pwede ba? Sayaw? Hindi ako marunong. Wala problema. Ituturo tayo ng guro. Paborito ni Mama ang sayaw. Kung matututo ako sa gusto ni Mama, baka mas malapit na ako sa kanya. Gusto kong matuto. Subukan ko itanong kay Daddy. Umalis na tayo. Daddy! Ano yan? Gusto kong matutong sumayaw. Sige. Joaquin, ako ang lead dancer. Sasayaw ka ba sa akin? Malis na tayo. Joaquin! Ano ibig mong sabihin? Siya lang naman ay isang bastarda at hindi marunong sumayaw. Ikaw, bakit mo siya dinala dito? Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Baka ang daming alam mo. Ang kulit mo. Umalis na tayo. Pinag-aagawan niya ako. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Teacher, siya si Mia. Pinakairita ang mga walang alam, puro koneksyon lang. Sige na, mag-aral na tayo. Una nating ituturo. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, gawin niyo na. Ready? 1, 2, 6, 7, 8. May pinag-aralan. Salamat po, teacher. Ikaw naman, sumayaw. 5, 6, 7, go! Paano nangyari yan? Mia, nag-aral ka ba dati ng sayaw? Hindi po. Nakita ko lang po si Mama sumayaw dati. Baka coincidence lang. Tuturuan kita ng ilang galaw. Pwede mo bang subukan? Pwede po. Okay, halika. Handa? 5, 6, 7, go! 5, 6, 7, 8. Mia, halika. Kikilos ka bilang leader. Okay pa. Guro, ako dapat ang leader. Bakit pag siya agad niyang kinuwang pwesto? Hindi ako pumapayag. Kayong dalawa na lang ang leader. Okay ba? Hindi! Ako lang ang leader. Siya lang ay bastarda. Walang alam. Bakit naman? Lia, sino nagturo sa iyo ng ganyan? Leader ka rin?
Anong leader ka? Sumasayaw ka ba ng kate? Pinagsasama ninyo ako! Narinig ko, Lia. Hindi ito lugar para magalit. Kung ayaw mong sumayaw, lumabas ka. Sasayaw ako ng maayos! Okay, tuloy nga tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tapos na ang klase. Pwede na kayong umuwi. Mia, stay. Bakit? Mia, gusto mo bang matuto ng isang sayaw na para lang sa'yo? Ready? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang galing mo, Mia! Nakuha niya ang galing ni Sofia. Sadly, masama si Sofia. Para sa solo, nilagyan niya ng tax ang sapatos ni Rochelle. Gusto niya akong yakapin. Okay, kahit papano, yayakapin ko siya. Kumusta? Pinarangalan ka ba ng guro ngayon? Good girl. Lola, nag-aral ako ng sayaw ngayon. Totoo? Ang galing naman ni Mia. Hayaan na si Lola ang maghanap ng guro para sa'yo, ha? Okay, gusto kong maging kadaling ni Mama. Okay. Nabalitaan ko, bumalik na si Teacher Santiago. Si Teacher Santiago ay internasyonal na maestro. Nabalitaan din, magtuturo siya. Gusto mo ba si Mia ang mag-try? Alam ko dati, nag-recruit siya sa school namin. Nung panahon na yun, si Sofia sa school namin ang pinakamay pag-asa. Ang pangarap niya ay maging alagad ni Maestro Santiago. Ay, sayang lang na... Sayang lang ano? Sayang lang, nalantad na si Sofia, naglagay ng tax sa sapatos ni Rochelle. Nalaman ni Maestro Santiago, tinanggihan siya maging alagad. Si Kuya Richard Reyes, dahil sa pangyayaring to, pinutol ang mga binti ni Sofia. Mula noon, hindi na nag-perform si Sofia o sumayaw. Hindi ganon si Mama. Hindi ganon si Mama. Okay. Marami namang dance instructor. Hanap pa lang tayo ng iba. Babalik na ako sa kwarto para mag-practice. Wala bang sumuporta kay Sofia noon? Paano ko malalaman? Kung hindi dahil kay Mia, nakalimutan ko na classmates kami ni Sofia. Hindi. Di mo alam. Di mo ba imbestigahan? Si Reyna pa. Utak din. Oy, anong sinasabi mo? Kung malalaman ni Mia may naniniwala pa sa kanyang ina, siguradong magiging masaya siya. Ako na ang mag-imbestiga. Mama, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matupad ang iyong pangarap. Huwag kabahan, anak. Sabi ng mga guro, magaling kang sumayaw. Perfect! Hindi pa kita nakita sumayaw man isa. Pwede mo ba ipakita sa akin? Apo, Lola! Nagalingan ko po! Ang galing ng Mia natin. Sa oras na ako maging alagad ni Maestro, tingnan natin kung may ipagmamalaki pa pa. Wait lang. Sino ang naglagay nito? Uyoy, naswerte ka lang. Naiwasan mo ang kapahamakan. Sumunod na, Batang Mia! Magpapakita ng solo Batang Hip-Hop, pagpalapakan natin! Ang ekspresyon at galaw, halos perpekto. Ang batang ito, may magandang kinabukasan. Sumunod na ang ating mga hurado, magbibigay ng puntos! 10 puntos? Ang bata ay may talento. Magaling siya. 10 puntos. Binabati kita, Mia 20 puntos! Yung bruha! Ang galing sumayaw! Hindi pwede! Kailangan may gawin ako! Pinakamataas na puntos! Sumunod na, Batang Lian! Magpapakita ng solo, pagpalakpakan natin!
Ganyan lang. Mas mahina kay Mia. Batang Lian, bakit may karayom sa sapatos mo? Kanina nakita ko si Mia may karayom. Baka hindi niya sinasadya na nahulog ito. Isa pang Sofia. Walang moral. Mali ang tingin ko. Sinabi mo si Mia ang naglagay ng karayom? Parang kilala ko ang script na to. Sinabi mong si Mia ang may gawa. Oo. Ginagawa mo? Waterproof ang dugo. Bakit hindi mo wala? Oo nga. Paano nangyari yan? Oil paint pa to. Walang utak! Anong brand ng oil paint to? I-share mo sa amin. Kinuha niya ang akin! Si Maestro Santiago, sabi niya ako ang magiging alaga niya. Pinag-aagawan niya pa! Walang hiya siya! May pretty common din. Hindi totoo. Nagbabase lang ako sa galing. Mia, maning akala lang. Gusto mo pa ba ako maging... Sabi ni Lian, ako daw naglagay ng karayom. Naniwala ka ba? Ape, pwede mo akong turuan sumayaw? Masaya ako makatrabaho ka. Masaya ako makatrabaho ka. Sabi ko bang pwede na kayong umalis? Boss Rivera, ano bang gusto mo? Nilabanan niyo anak ko? Gusto niyo tapusin na lang? Hindi ka katulad ng nanay mo na pursige noon. Siya noon talaga natapakan ng tax. Paano niya nalaman? Impossible. Sira ng CCTV noon. Hindi maaaring malaman. Akala mo, walang ebidensya. Ang tax noon, siya mismo naglagay. Hindi si Sofia. Walang katotohanan! Anong sinabi mo? Si Francis ay naglason. Dahil dati, gusto niya akong protektahan, hindi ko sinang-ayunan, kaya naghahanap siya ng pagkakataon para magiganti. May ebidensya ako. Huwag kang magpanggap. Wala akong alam. Hindi mo inakala? Kinuha ko ang litrato. Hanggang hindi nakikita, hindi ka aamin. Bakit mo ginawa to? Maniniwala ka ba sa akin? Nasa harap mo na ang ebidensya. Magde-debate ka pa. Bakit ka ganun kasama? Sinira mo ang paa ni Mama. Hindi na siya makasayaw. Isang sorry lang, pwede nang bayaran? Pinahamak mo si Sofia. Pinatupad kay Jenny o pagkidnap kay Mia. Naibigay na sa pulisya. Magbunyi sa kulungan. Huwag! Huwag! Mama! Mama! Mia, pasensya na. Ikaw at si Sofia ay nagdusa. Mia, umuwi na tayo sa Fuerte. Aalagaan kita. Si Mama ang dapat mong hinga ng tawad. Mayroon na akong pinakamahusay na ama. Mia, Hindi kita mapapatawad. Mia. Mama, huwag ka mag-alala. Ang maling akala ay napaliwanagan na. Ang masama ay naparusahan. Mayroon na rin akong magandang pamilya. Huwag kang mag-alala. Si Mia ay lalong magiging masaya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Mia.